Andrea Brillantes, nakaranas ng bullying. Inilarawan ng 20 anyos na si Andrea Brillantes kung paano siya binubully noong bata pa siya. Naka-experience po ako noon. My whole life, actually, nursery, grade school, high school, and dito sa showbiz industry, and the people on social media, saad ni Andrea sa isang eksklusibong panayam. Gumamit umano si Andrea ng ibang paraan para maandal ang bullying noon. May minsan, palaban ako. Tapos, madalas kasi kapag dinidefend ko sarili ko, ako pa yung napapasama. Like for example, I stood up to my bully noong grade school, and ako yung napa-principal's office. At ako lang mag-isa ha. Like, hindi kasama talagang bully. Hiniling sa kanya na isalaysay ang kanyang bersyon ng pakikipagtagpo niya sa bully sa opisina ng punong guro. Pinagalitan ako kung ba't ko daw sinabi mga ganong bagay. Sabi ko, kasi siya kakainis siya siya naman yung nauna. Kahit dalaga na siya at working actress, kapag nasangkot siya sa mga problema, nabubuli pa rin siya ng mga troll. Sinabi niya na ang huling nangyari sa kanya ay noong ika-21 ng Agosto nang sumagot siya ng date or pass, at binyansagang malandi at puro boys. Nang sabihin ni Andrea na maraming disclaimer ang isinama niya sa kanyang vlog, tungkol sa mga personalidad na naipasa niya hanggang ngayon, agad niyang sinagot ang pambabatiko sa kanya sa isang TikTok video. May mga times lang talaga na parang this is too much. Or usually sumasagot ako sa basher kapag hindi siya totoo. Pag important matter siya na hindi totoo. Paliwanag ni Andrea. Kasi ang dami rumors, hindi lahat yan mako-correct ko. But, like, if it's really affecting my reputation or my family, I speak up. And if recently parang meron lang super na sexist lang ako na mga statement, like dun, clear ko lang yung name ko kasi I just don't think it's right. And I do have the right to defend myself. Sinabi niya na iyon ang kanyang diskarte sa pagtuturo sa online na komunidad, na hindi niya palaging pipiliin na baliwalain ang pagpuna sa kanya. At saka ano lang, I find freedom po kasi with being truthful and honest, ani Andrea. Pero natuto na rin daw si Andrea na piliin kung anong mga batikos ang sasagutin niya. So, madalas kasi may mga bagay na kapag may gusto ko sagutin na basher, iniisip ko muna siya for mga 2 days. Kapag hindi pa rin siya nawawala sa utak ko, fine. Sasagutin ko na. Pero, like, kapag nawala na agad, ibig sabihin it doesn't really matter. Ngayon, I just choose my battles. Kasi I've learned na may mga tao, may mga opinion na wala naman ambag sa buhay. So, ba't kailangan pang isipin? Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.